Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of John chapter 1 verse 14. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Totoong Pasko sa puso ng tao. Alam niyo po, masasabi ko dito sa verse na ito, yung mga alagad po ng Panginoong Hesus, especially Apostle John, siyang sumulat po nitong verse na ito, naranasan nila yung totoong Pasko. Kasi napakahalaga po na makita natin na ang totoong Pasko ay magkaroon po tayo ng personal relationship with Jesus. Kahit taon-taon po tayo mag-celebrate ng Pasko kung hindi naman personal yung ating pong ugnayan sa ating Panginoong Hesus, hindi natin maintindihan at mararanasan yung totoong diwa po ng pagparito ng ating Panginoong Hesus. At dito po masasabi natin na totoo yung sinabi ni John, kung na-encounter mo ang Lord sa iyong buhay, mararanasan mo yung kanyang kagandahang loob at katotohanan. Mai-experience mo sa buhay mo na totoo si Jesus. Siya yung salita na naging tao at nanirahan sa piling namin, sabi ni Apostle John. Ngayon, paano ba nagiging makahulugan ng Pasko para sa isang tao? Ayaw na po natin sa taon-taon na nagsiselebrate lang tayo. Pagkatapos gumagastos lang tayo. At higit sa lahat, napapagod tayo. Gusto natin na taon-taon ay mas maging meaningful yung celebration ng Pasko sa ating buhay, or sa ating pamilya. Unang-una po dapat maintindihan natin na tuwing sasapit po ang Kapaskuhan, ay sinicelebrate natin yung the most important person sa mundong ito. Sa ating history, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kadalasan nakikita ko po, minsan may nagbibigay na isang Christmas greeting. Ang nakalagay po dyan ay Merry Xmas. Parang sinasubstitute po ng tao yung salitang X, sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Ang ibig sabihin po kasi ng Christmas is celebration of Christ. At alam niyo po, pagka nawala po siya doon sa celebration, para pong birthday ng isang tao na hindi naman siya pinansin. Alam niyo po, yan ang nakakalungkot. At gustong-gusto ni Satanas na dayain ng tao na bigyan natin ng mababaw na kahulugan yung relationship with Jesus. Akala natin sa buhay na ito na magiging okay ang lahat. Kahit wala ang Panginoong Jesus. Pero anong sabi ng Biblia? Ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya. Ang lahat ng bagay nananatili dahil sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, sa pasimula pa ay naroroon na siya. Kaya tandaan niyo po, kung wala ang Panginoong Hesus sa celebration ng Pasko, wala pong diwa o kwenta ang Pasko sa ating mga buhay. Pangalawa po, para magkaroon ng malalim na kahulugan ang Pasko sa buhay natin, alam niyo po, dapat maintindihan natin na yung pinaka-importanteng mensahe ang dapat nating mapakinggan. At alam niyo po, sa mundong ito, ang dami-dami nating napapakinggang mensahe. News, pero napakinggan na ba ng maraming tao ang good news? O napakinggan mo na ba ang totoong mabuting balita? So, mapapansin nyo po, again, ang Pasko nagsisend dyan ng iba't ibang message. Pwedeng ang mensahe niya sa ibang tao, pagmamahalan lang, pagbibigayan, o yung tinatawag na pagdiriwang lang, Pero alam nyo po ba, ang totoong mensahe ng Pasko ay ang mensahe ng kaligtasan. Kumbaga, nais ng Diyos, maligtas ang tao sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Now, speaking of kaligtasan, ang kaligtasan po, ang regalong iniaalay ng Diyos para sa atin. Ini-offer niya po sa lahat ng tao. At kaya lang nakakalungkot po hanggang ngayon.
Ano po, yung mensahe na yan, yung regalo na yan ng Diyos na napakahalaga, tinatanggihan ng maraming tao. At alam niyo po, ang salvation po is a gift from God. Free po yan. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, tatanggapin mo yan sa pamamagitan lamang ng pananalig. Sa Romans 10:9, that if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So yun po ang mahalagang dapat gawin ng isang tao. At higit sa lahat, hindi lamang natin kikilalanin si Jesus. Para maging meaningful ang Pasko natin, kailangan din i-share natin sa iba. Kumbaga, yung regalong tinanggap natin, ibahagi natin upang marami pang tao ang makaranas ng totoong Pasko. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang taluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.